10 ways para makamove on. Number 1. Wag mo siyang iisipin. Alam ko na number 1 pa lang mahirap nang gawin. Yung tipo na minsan paggising mo siya agad yung magpa-pop up dyan sa isip mo. Alam kong mahirap yung gano'n, lalo na pag bago pa lang. Pero as the day goes by, maiisip mo na rin yun eh. Na makakalimutan mo na rin na may something kayo. May mga pinagdaanan kayo noon. Kaya, kaya mo nang hindi siya isipin siguro a week or 2 weeks. Pero yung sabihin mong buwan na, ate, katangahan na talaga yan. Hindi ka na makaka-move on sa second level pag ganun. Next. Related din siya sa number 1. Wag ka rin magpa-flashback. Kasi, pag nag-flashback ka, sa tingin mo, kaya mong gawin yung number 1. Siyempre, may isip mo pa rin yung taong yun. Yung mga happy moments nyo, yung mga sad, yung mga lugmok moments, pabebe moments, excited moments. Lahat ng moments nyo. Yung tipong kahit nahulog sa jeep or something na dapa, ganun. Accidental na keme. Basta lahat ng moments na makapag-alala sa kanya. Wag ka magpa-flashback. Kasi masakit yun eh. Lalo mo nang sasaktan ng sarili mo. Eh kung sadista ka rin naman sa sarili mo, edi push. Kung dun ka mas nakaka-move on pag ganun. Pag mas lalo mong sinasaktan yung sarili mo. Katulad ko, mas gusto kong mas lalo ako nasasaktan. Kasi, pag ako, sinampalan ng katotohanan, hindi pa nagising, kailangan pa akong bugbugin. Para maisip ko na tanga ako. Yun, ganun. Inami. Tapos number 4. Ito, gawain ko to. Kantahin mo yung mga kantang nagpapaalala sa kanya. Kasi ako, pag wala akong magawa, syempre, broken ako. Kakanta ako ng malulungkot na bagay. Pati yung mga kantang nagpapaalala sa kanya, yung mga kantang kinanta niya, alalahanin ko yun kasi mas gusto ko nga masaktan. Yun yung way ko para makamove on. Pero kung hindi mo naman kaya, try mo makinig sa anumang kantang nakaka-relate sa'yo. Kasi, personally, mas maganda yung ganun eh. Kasi, alam mong may kantang para sa'yo sa nararamdaman mo ngayon. Alam mong makaka-relate ka doon sa kantang yun kahit nung mga panahong na masaya ka, hindi mo na-appreciate yung kantang yun. Pag nalungkot ka, trust me, marirealize mo na ang ganda pala nung kantang yun. Number 5, huwag mong bisitahin ng FB o kahit anong social account niya. Kung pinapalo mo man siya sa Twitter, sa kahit ano, sa Instagram, o yun, yung pinakamagandang example na yung Facebook. Huwag kang stalk sa profile niya. Ha? Huwag. Kasi ako, personally, oo, sige, aminin ko na. Inaantay kong mag-chat siya. Pero kung aasa ka na, asa na mag-chat siya, hello, sinasayang mo yung oras mo. Alam kong kahit pa paano tinitignan mo yung profile niya. Pero, kahit minsan, iwasan na natin yun kasi hindi tayo makaka-move on pag ganun. Number 6, gumawa ka ng mga bagay na pwede mong pagtugunan ng ibang atensyon. Ibaling mo ibang atensyon mo sa ibang bagay. Huwag na lang puro lugmok sa kwarto. Katulad ng subukan mong maglinis-linis ng kwarto mo kasi I'm sure magulo na yan. Dahil pag broken ka, alam ko mahirap kumilos kasi gusto mo na lang magpakain mo. Gusto mo na lang umiyak hanggang sa makalimot. Te, wala kang mapapala kung ganyan. Kaya kung ako sa'yo, try mo maghugas ng pinggan o kaya magwalis-walis dyan para makatulong ka sa nanay mo. Number 6. Ay, tapos na pala. Number 7. Ito, pinakamasarap na gawin pag broken. Oo, kumain ka ng kumain. Huwag mo munang isipin na tataba ka pagtapos. Pwede ka naman mag-gym o kaya pwede ka naman mag-diet. Kung hindi mo naman kaya mag-diet, edi kumain ka na lang na kumain. Sarap-sarap kumain. Huwag kang magpakalungkot ng pagka-imo-imo dyan. Kumain ka, masarap kumain. Number 8. Isulat mo lahat ng nararamdaman mo sa papel. Well, personally, akin galing talaga to. Kasi ako, pag ganyan nga, sasaktan ako, nagsusulat ako ng mga bagay na pagaan ng nararamdaman ko, katulad ng halimbawa tula o kaya storya o kahit ano ba, basta yung
pagsusulat kasi, na-express mo yung nararamdaman mo yung pinaka deep dyan. Na alam kong hindi mo rin kayang sabihin doon sa taong yun, hindi mo siya kayang sumbatan, at hindi mo rin kayang ikwento sa mga kaibigan mo. May something kasi na nandyan, na alam kong ikaw lang din mismo ang nakakaalam. Minsan nga hindi mo pa ma-explain, diba? Pero try mong magsulat. Malalabas mo lahat yan. Number 9. Kahit mahirap, iparamdam mo sa sarili mo rin at sa ibang tao na masaya ka. Yung tipong kahit hindi. Kasi ang hirap magpaka-bitter eh. Yung tipong lalo na pag magka-schoolmate kayo or something, or kahit magka-classmate ba kayo, syempre